guys, in reverence to the Word of God, we're going to read from Colossians chapter 4. Nasa page 573 yan. Colossians chapter 4, starting at verse 1. And we have worshiped God in singing, praying, even in giving, in fellowship, in serving. And now we worship God as we magnify His Word. Colossians 4, verse 1 says there, Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Walk in wisdom towards outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Tychicus will tell you all about my activities. He is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. And with him, Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you. They will tell you of everything that has taken place here. Let's pray. Lord, thank you for your word. Thank you for the rain, Lord God. And yes, sa kahit papanong paraan ay kami po ay na-refresh. But also spiritually, Lord God, I pray that you're going to refresh us, rain us with your presence and even your power. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, amen. Amen. All right, go ahead, take your seat and ngitian mo lang yung katabi mo. Give him or her a smile. And if it's your first time here, would love to pray for you. Mamaya, approach me after the service. So, we are on our last week of our series, Jesus Period. Okay, sabihin nyo, Jesus Period. So, why kailangan ito? The supremacy, the Lordship of Jesus Christ. Simply put, kasi ang tendency talaga natin is dagdagan o bawasan si Jesus. And you might say na wala namang problema kung i-add ko si Jesus sa mga pinaniniwalaan ko. But actually, may nawawala, and that is the Lordship. No? He cannot really add anything to Jesus. Okay, we're already full in Christ. And so, in that note, yung pag-uusapan natin ngayon will be, ang ganda ng connect, no? But it's a new series. We're gonna have a brand new series next week entitled Walk With Me. Yan, Walk With Me, si Jesus yan. Let's walk together. So it's gonna be a great series. Invite even family and friends starting next week. Now, today, we're gonna be talking about bearing witness to the Lordship of Christ. Ayan. Nasaan na ba tayo? Ayan. Okay na. Okay, so bearing witness to the Lordship of Christ. So, what is this about? No, last week, naalala nyo yung husband, yung mga ganon, pinag-repent natin lahat. Yung mga husband, sino nga ulit dito yung mga husband? Mga husband, yung sino sa inyo, hindi kayo harsh sa inyong mga asawa. Yan. Sino nga yung mga wives naman? Taas ang kamay. Yung submissive na wife, taas ang kamay. Sino yung parent na encouraging sa kanilang mga anak? Yan. Pawala yung mga kamay ninyo. Sino dito yung mga children na honoring sa magulang? Yan. Okay, so sino rito yung sincere kang mag-aral at magtrabaho? Yan. Sino sa inyo, kamukha nung binasa natin verse 1, you're the boss, no? Meron kang empleyado, you are just and fair to your employees. Yan, okay? Mukhang tayo yun, no? So, it is great that we are fair, sincere, honoring, and not harsh, submissive. But here's the thing, no? Tonight, we're gonna talk about sana magawa natin yon consistently. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, consistent ka ba? Okay? So, now, I did not say perfect. I said
consistent. Okay? Magkaiba yung perfect. So wala talagang perfect. So ako, hindi ako perfect. I'm sure my wife will tell you and agree, I'm not perfect. Yung katabi mo, hindi rin yan perfect. Yung katabi mo sa kanan, patulog na siya, tinan mo, hindi siya perfect. Diba? So, so what I'm saying is, wala namang perfect. Pero sana, I think the word is, sana strong yung influence ni Christ. It remains to be a strong influence. At least strong, no? Hindi laging nada-down, but at least medyo consistent, no? Consistent. Ang reason is, tanong niyo ako anong reason? Ang reason is, hindi para sabihin ng mga tao, yung mga taga-Victory magagaling yan. Actually, hindi. Para hindi sila malito sa Jesus na sinishare natin. Nakakalisto kasi yung inconsistency. Okay? Consistency breeds clarity. Sino sa inyo kamukha ko dati, no? Hindi pa ako, nung napunta ako sa Victory, mga 26. Medyo napupunta na ako sa church. Pag Sunday, mabait, no? Pero pag Monday hanggang Saturday, talagang pababa na ng pababa yun. Ano? Talagang Christian lang on a Sunday. Tapos parang spaghetti pababa ng pababa. No? Tapos biglang mabait uli pag Sunday. Medyo kulang sa consistency. Hindi strong yung influence beyond Sunday. And sa buhay mo, sa salita mo, sa office, sa klase, sa bahay, minsan parang di match. Lalo na yung mga post mo, no, sa init ng panahon. Talagang grabe ka mag-post, no? Pero God bless you, di ba? So, kamusta ba? Kamusta ba yung social media natin kumpara doon sa Jesus na ating sinishare? Even yung lifestyle na parang sabi natin, may grace si Lord. Babaguhin niya yung buhay natin. And yet, we seem to lack self-control. We're not saying we're perfect, pero sana consistent. Okay? Kahit na lang doon sa mga anak, di ba? Pagka consistent, nakikita mo kung anong setup ng family, nagkakaroon ng security yung bata. Pero pag hindi mo maintindihan, ano nangyayari dito sa pamilya na to? Kaya there's gonna be some sort of a disconnect in our faith, in our actions. And the concern is, hindi para maging magaling tayo kasi valuable ang mga tao kay God. At kung malilito sila, hindi sila makakarating sa pagbibigay ng buhay nila kay Jesus dahil nalito sila sa atin. And again, we're not saying we need to be perfect, pero sana hindi tayo nakakalito. Sana nagkakaroon ng strong influence. Na sana kapag ka merong marites sa office, hindi ikaw yung unang nakikimarites. Okay? Hindi ikaw yung unang nag-uuwi ng paperclip, no? Na nagiging kokomban. No? Mamaya-maya, pati yung microwave na iuwi mo na sa bahay, at least umaasenso yung buhay mo, pero hindi sila maboborn again dahil sa'yo. I mean, worth it ba yung paperclip mo para yung ibang tao ay hindi na makakilala kay Lord? Hindi yun worth it. Wag mo nang kunin, nakakalito yun. Okay? Actually, medyo may mga nakita akong mga Facebook posts na parang ganito yun. Kanina medyo nakita na no entry, entrance only. Di ba parang labo nito? No entry, entrance only. Ito pa, matindi. Tingnan nyo yan. Ang pangalan nung bakery, Park and Go. Pero nakalagay sa baba, no parking. Ano pa talaga? No parking ba? Ito maganda. Hindi ko alam kung makikita nyo to. Itlog with egg. Okay? Itlog with egg. 15 pesos. Hindi ko tuloy ikaw ba, bibili ka niyan o hindi? Hindi ka bibili, no? Alam mo kung bakit? Nakakalito eh. So, eto may isa pa, last na. Baka ito yung in-notes ninyo eh. So, yan o. Nakikita nyo ba? Ang nakalagay, fish pelay. Napilay ito, yun lang yung isda. Wala naman talagang pa yun, di ba? Hindi, baka
Fish fillet, okay. Okay lang naman niya. Alam niyo, okay lang, malito kayo sa mga paninda. Kasi ang resulta lang nun, hindi sila bibili sa'yo. Pero pag nalito ang kapitbahay mo sa'yo, pag nalito ang mga kaibigan mo sa'yo, hindi sila masisave. Masyadong malaki ang nakasalalay dito. At kahit pa sabihin mo na totoo naman si Jesus, at talaga namang totoo siya, but if our witness does not bear witness to the Lordship of Christ, and again, it's not perfection, but like a strong influence every day. Sana yun yung ating magawa according to just what we read. And so, meron tayong 3 points. No? We're gonna talk about prayer, we're gonna talk about our walk, and even our relationships. So, are you ready? Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Okay? Sabi mo sa kabila, are you excitement? Okay? So, mali yun. Excited. Okay? So, tsaka ready. Dapat social. Are you ready? Baka malito kayo sa English ko. So number 1 is, bear witness to the Lordship of Christ through, number 1 is prayer. Okay? So alam ni Paul na yes, paminsan-minsan magiging nakakasunod ka kay Jesus sa Lordship niya, sa bahay, sa pagiging asawa and all. Pero the concern is consistency. And the key to consistency is prayer. At hindi ko sinasabing kailangan mahaba yung prayer. Sino sa inyo pag nagpe-pray 1 hour per day? Okay, wala. Okay. Sino sa inyo 30 minutes lang? Wala din. Sino sa inyo? Hindi talaga. Hindi talaga. Alam niyo, pagka na-realize ko, and again, hindi natin gustong magpahabaan ng prayer. I realize an inconsistent prayer life will result to an inconsistent life. I think yun yung pinupuntahan ni Paul. No? Hindi tayo nagpapahabaan ng prayer, pero sana lagi nagpipray. Lalong-lalo na, ito yung verse no, na binanggit kanina. Verse 2, continue steadfastly in prayer. So sabi niya, okay, nasunod mo na si Jesus sa iyong pagiging husband, pagiging wife, pagiging anak, pagiging magulang, pagiging empleyado, pagiging estudyante. Nasunod mo na. So what's the key? Continue. Sabi mo sa katabi mo, continue. Huwag kang titigil. No? Steadfastly. Teka, nawala. Ayan, hindi nag-continue yung keynote. Okay, so continue steadfastly in, paano daw mag-continue, maging consistent? In prayer. Being watchful in it with thanksgiving. So, actually sa NIV, ang nakalagay pa dyan, devote yourselves into prayer. I think the key here, kung bakit tayo nadadown sa ating pang-araw-araw na buhay, is that most of the time, we don't have a devoted heart, we have a divided heart. Nahahati yung heart natin. Now, let me just go back, no, kung paano nang hina sa Genesis 3 si Adam at si Eve. So wala pa kasing kasalanan nun. So consistent ba ang kanilang buhay pagsunod kay Lord? Yes. Walang kasalanan eh. Pero paano nakapasok si Satanas, the serpent? And most of the time, takot tayo na parang possession. Pero honestly, the way Satan defeats us and makes us weak is not through possession, but deception. Actually, kung bakit nagwe-wane ng ating walk, kasi yung heart natin, pag Sunday, devoted yan kay Jesus eh. Pero pag bandang Sabado na yan, corn beef na yan. Talagang, kaya lang, paano mo nga yung naghiwa-hiwalay na yung puso mo, you don't have a devoted heart, you have a divided heart. The key is to actually pray. Para hindi maghiwa-hiwalay yung puso mo at patuloy itong maging devoted kay Jesus. And ang ginagawa ng kaaway lagi ay ma-deceive ka. Ang sabi, pwedeng kainin lahat, ito lang yung hindi. Sa dami ba naman ng puno doon, ito pa pinagdiskitahan mo, ikaw, dinamay mo pa kami. Dinamay pa tayo ni Adan at ni Eva. Kaya nga tingnan nyo, no, napaka-importante naman ng desperation sa prayer. Pero ang sinasabi dito ay,
Thanksgiving. Sa totoo lang, nakakalimutang magpasalamat ni Eva at Adan sa napakaraming puno. Ang naisip nila, bakit kaya ito hindi pwede? Na-deceive na tayo. Sino sa inyo kahit mainit? Sa tingin nyo, kahit mainit ang ulo mo, meron talagang dapat ipagpasalamat kay Lord. Meron kang hindi nakikita, no? And so, that's the key. Pagka-inconsistent yung prayer, mas malamang magiging inconsistent yung ating buhay Kristiyano. And patatawarin naman tayo ni Lord. Yun nga lang, pag nalito yung mga tao sa bahay, kasama mo sa trabaho, kasama mo kapitbahay mo, we might lose the opportunity to win them. And that's the reason why we're gonna be spiritually coasting, no? Parang malalim yung word na yon. Spiritual petics. Yan. Yung parang, ba't kailangan mag-pray? May pambayad naman tayo ng Meralco kahit lagi tayong naka-aircon. Naks. Pero kapag wala kang pambayad ng Meralco, Lord, sige na naman. Mainit, Lord, hindi namin natiis. Laging may aircon. Kaya lang, kung kailan ka hindi nagpipray at kung kailan ka relax lang, doon ka aatakihin ng kaaway. Kaya sa totoo lang, walang tama o maling panahon ng pagdadasal. Laging dapat nagdadasal. Okay? Sino nagsabi? Hindi ako. Si Paul. That means, in times na parang wala naman challenges, wala tayong masyadong prayer life, in times na wala tayong masyadong challenges, hindi natin gustong maintindihan masyado yung scripture. Diba? Pagka talagang naghahanap ka ng sagot sa mga tanong mo sa buhay mo, Lord, nasaan ka ba dito? Yan, di ba? Pero pagka bayad na yung Meralco bill, mamaya ka na. Di ba? Ang problema, sa panahong relax ka na, sa tingin mo, pag ikaw nagdadasal, nagbabasa ng Bible, sa tingin mo, doon ka mas mahina na ma-divide ang iyong puso dahil sa kaaway? Baka hindi. Pero pagka chillax, baka doon mas nadadivert. No longer devoted, but divided hearts. Siyempre, pag divided, hindi strong. Okay? Paano kaya maging strong? And the key is to pray at all times. Actually, kanina nga, baka gusto niyo pang humabol, no? Napaka-importante nito. Foundations class talaga to eh. Yung nangyayari yan tuwing Sunday. So parang hindi lang service. Meron talagang discipleship class. Iniisip ko, kailan ka kaya a-attend dito? Ha? Kailangan ba may cancer ka muna? Parang ganun eh. Parang, ba yung pundasyon, di ba? Parang binubuo mo yung pundasyon para balang araw, pagka medyo may challenges, hindi ka magigiba. So pag dumating na yung challenges, tapos hindi ka pa nag-foundations class, doon ka pa lang ba magtatayo ng pundasyon? Parang huli na, di ba? Kaya habang okay ka pa, discipleship class na. Na-promote pa. So, and so even going back to the verse, verse 18, yun nga, praying at all times and even keeping alert. Kamusta kasi here's the thing, a consistent walk means that there are battles that you ought to win every single day. Like what? The battle of impatience. Talo ka na naman kanina. Umulan na nga eh. Hindi pa tayo nagpasalamat. Ay, umulan, pero kulang. Konti pa. Lalo lang uminit. Alam mo yun, parang, kailangan ba umulan o hindi? So, kamusta ba ang battle with patience? Do you always lose every day? At alam nyo, okay lang. Sa totoo lang, mapapatawad ka ni Lord. Mapapatawad ka ng iba. Pero paano kung nalito yung mga gusto mong makakilala kay Lord?
Kaya sana, somehow, we win the battle of patience through prayer. At alam nyo, sana maging personal, no? Talagang yung kayo ni Lord, as you walk your daily life, talagang you call upon Him at all times with all kinds of prayer requests. Few days ago, kasi nga, walang ulan no? Ang ulan lang nagkakarwash ng kotse ko hindi umuulan. Nagpakarwash ako. Dun sa kinakarwashan ko, lagi akong GCash doon, GCash. Aba, nung nagpakarwash ako, sinisend ko na yung GCash, ayaw masend. Ewan ko, nainitan yata yung GCash. Ayaw masend. Totoo, mga 30 minutes na akong kasi wala talaga akong pera Tapos napunta pa ako dun sa car wash. Galing kasi akong office Naka-ID pa ako ng Victory. Ang ID, talagang tapos merong naka-logo pa dito. Ganun, sabi ko, Lord, sisira na po ba yung testimonial ninyo para lang sa car wash? Lagi naman pong gumagana yung GCash. Bakit ngayon ayaw? Tapos alam mo, kasi send ko, medyo lang, no? Nagiging impatient na. Akala nila, nababagalan ako sa car na ano yata, nababagalan. Bilisan mo naiinip na si Sir. Sir, malapit na 5 minutes na lang bibigay ko na yung susi sa'yo. Aba, sabi ko, hindi ako nagmamadali. Nagmamadali ako magbayad. Ayaw masend. Iniisip ko nga, kaya pala hindi dapat nagdadasal ng in GCash name kasi minsan hindi gumagana Sino sa inyo pag nag-pray ka, gano'n, no? Lord, pahingi pong pambayad ng meral ko in GCash name. Amen. Alam nyo, hindi kayo dapat magdasal sa GCash kasi minsan hindi gumagana. Paano na kayo? so, alam mo, totoo, ito sobrang, wow, parang naramdaman ko talaga si Lord na parang napaka-strong ng influence niya. Nung ibibigay ng susi, medyo nag-slow mo. Ito na po, sir. Sinen ko. Pag-send ko ganang pumasok. Sabi ko, wow, Lord, salamat. In control ka pala sa GCash. Lord, salamat. Walang ibang bagay na hindi mo kayang kontrolin. Napakaliit na bagay, pero damandam ako si Lord. Ikaw, di ba? Tingnan mo, that's just small battles. It's not even the big battles, no? But that your battles of patience every single day. At alam mo, kahit magalit ka, mainis ka, patatawarin ka naman ni Lord Pero paano kung merong nalito sa iyong impatience? Napakahalaga ng mga buhay na ito. Na sana makapag-pray ka, Lord, I realize na yung aking pagwo-worry is my form of pride. Kasi alam ko, dapat, Lord, alam ko na lahat ng mangyayari. Planado ko na to Walang mangyayari na hindi ko alam. Pero somehow, dapat magpasalamat ka, Lord, salamat kasi kahit hindi ko alam lahat, alam mo itong lahat. Walang lingid sa iyong kaalaman. And so, somehow, yung worry mo, mawawala, no? Okay lang naman na nagwo-worry ka, kaya lang, paano kung nalilito yung kasama mo sa bahay? Akala ko ba may Jesus ito? Mas maalalahanin pa ito kaysa sa akin. Di ba? Parang walang Jesus. No? So, ayoko na nga dyan. Parang lalong nagiging maalalahanin. I love this verse kay Gideon. Si Gideon po, medyo nasingit ko lang na. I'll tell you something about it. Si Gideon, nung malapit na po siyang managumpay, sabi doon sa Judges 8 verse 4, and Gideon came to the Jordan and crossed over, he and 300 men who were with him, exhausted yet pursuing. Wow. What a verse. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang exhausted na? Exhausted na siya, pero nandito siya, di ba? Yet pursuing, and I'm just reminded, yung nabasa ko kasi yung run book ni Bishop Ferdy, lalo na nung nawala na siya. Binasa ko talaga uli. Sasabi ko, wow. And nagtumakbo kasi siya mula Apari hanggang Hulo. Pero baliktad, parang mula Hulo pa Apari. 50 kilometers per day,
in the next 50 days at 50 years old. Parang ganun yung nangyari sa kanya. Tapos, alam niyo ba yung Bataan Death March? 160 kilometers yun. Namatay na mga tao doon. Ito, 2,500 kilometers mula Hulo hanggang Apari. So, nung last day niya na, 50th day niya na, so 50 kilometers na lang, ayaw na niya. Tapos meron siyang, sinulat niya doon sa libro, meron siyang running coach. Yun yung taga-encourage niya. Hindi pa nga Christian eh. Hindi Christian yung running coach niya. Siguro, kaya niya kinuha para ma-engage din niya. Sumatakbo siya, sabi niya, Coach, ayoko na. Bishop, sabi niya, kaya mo yan. Tapos pinapaalalahan na siya, give me one reason. Give me one reason that I should finish this race. Tapos pinaalala yung anak niya, naku, wag na natin tapusin to, maintindihan ng anak ko to. Yung asawa mo, maintindihan ng asawa ko yun. Yung mga scholar, maintindihan nila yun. Ayoko na eh. Tapos alam mo, kahit hindi Kristiyano yung isa, pinaalala niya, alam mo kung bakit mo dapat tapusin yung race mo? That you are exhausted yet pursuing? Sabi niya si Jesus. Oh, nagulat siya. Sabi niya, grabe, hindi Christian, sinabihan ako ng Jesus. Nagulat siya, basahin niya sa libro. Tapos, di ba, namatay siya sa cross. Sobra siyang exhausted. Pero tinapos niya, no? Hanggang, alam niyo, pwede naman eh, no? Si Jesus parang, ayoko na nga. Itong mga ito, pagod na ako. Ako nagpapaka-strong, pero tayo, hinang-hina. Pero alam niyo, si Jesus, no? He was exhausted. But he was pursuing. Hindi nga pursuing eh. Tetelestai. He completed. Alam ko naman eh, araw-araw para tayong exhausted, no? Pero but by prayer, we continue to pursue. Ang naisip mo si Jesus, hindi, yung pinaniniwalaan ko, ano to, hindi bumibigay to eh. Kaya kung magdadasal ako sa Kanya, kahit pabigay na ako, magkakaroon ako ng panibagong lakas. And that's the reason why you're going to be able to have a strong influence and it's not waning even every single day. Actually, sa kanya ko to nakuha tong quote na to eh. Pinost ko lang sa Facebook. Sabi niya, the Christian life is not a tragedy. Actually, nung namatay si Bishop, parang tragedy, no? Pero siya nagsabi, na I was encouraged, na o nga, no, hindi trahedya yun. Kasi meron namang Jesus eh, di ba? Na magbibigay ng buhay na walang hanggan. And, eto pa, sinabi niya rin doon sa susunod. Praying at the same time for us, so puro prayer, no? Same time for us as well. So, pag-pray mo yung sarili mo, pag-pray mo rin yung mga nagmi-minister sa gospel. So, mga leaders, pastor, ganyan. Praying at the same time for us as well that God will open up to us a door for the word so that we may speak forth the mystery of Christ for which I have also been imprisoned. So nakakulong si Paul dito, mamaya nga may connection niyan kay Onesimus. That I may make it clear in the way I ought to speak. So hindi na nakakalito yung actions mo. Pero minsan, nakakalito rin yung mga sinasabi mo. Diba? So lahat prayer, di ba? Sana hindi sila malito sa actions ko, prayer. Sana hindi sila malito sa mga sinasabi ko tungkol kay Jesus. Prayer din. Kasi nga, kailangan ng clarity. Few days ago, no, nandito yung Academica. Nandito sila, mga friends natin, yung owners niyan. Actually, hindi lang friends. Tumutugtog talaga sila dito. So yan. Nakakatuwa kasi I had an opportunity. Parang around 200 toddlers and parents. Nung sinabi nila na mag-share ako, parang wala naman akong problema sa i-share. Ang naiisip ko palang toddlers. Wow, talagang paano kaya makikinig to? But true enough, nung nandito ako, and again, actually, i-expect mo na kung 200 na parents and toddlers, pagdating mo pa lang dito, wow, wow, wow! Let's all settle down and listen, wow, wow! And again, hindi yun magaling na eskwelahan nito. But the point is, ganun talaga. Pag pinagsama-sama mo yung mga bata. Ito na, Pastor Lloyd.
Naalala ko, nung nagpe-pray ako, sabi ni Lord sa akin, hindi ko naman siya narinig, no? Parang pinaisip lang niya. Akala nyo, nakakarinig ako eh. Ano lang, parang binigyan lang ako ng wisdom ni Lord, sama mo yung anak mo. Sabi niya gano'n. Hindi ganun yung pagkakasabi ni Lord, sama mo yung anak mo. Ayan. So, para yung mga bata, titingin sa anak mo habang nagsishare ka. Tapos yung mga adult, titingin sa'yo. Talagang nag-pray talaga ako. Kasi alam ko, sayang naman yung opportunity, marinig nila yung gospel. So, dito rin yun. Okay, dito sila nag-function. Pagpaniko, napakabait ni Lord. Alam mo, promise, hindi ko alam, ako lang ba yun? Nandun ka rin eh, di ba? Asawa ko to. Nandun ka. Di ba, nung nagsishare na ng word, tahimik lahat, oh. Wow, talagang, tapos pati yung mga parents, alam ko, I don't know, maybe marami sa kanila, hindi naman sila Christian, pero my goodness, ang tahimik, ang galing. Feeling ko naintindihan nila yung gospel. Actually, pagtapos ko nga mag-pray, nginingitian pa ako ng mga parents. Sabi ko, ang galing, Lord, you have made it clear to the toddlers. Sabi, kaya wag niyong maliitin yung inyong mga anak. Sama na sa Me and My Dad Camp. Nag-promote pa. Kasi minsan akala natin hindi nila maintindihan eh. Mag-pray ka lang. Lord, paano ko ba masishare? Kailan yung sisharean niya? Pag 21 na yan, ganun ba? Hindi, habang bata pa, sharean mo na. Baka hindi maintindihan. Talagang hindi maintindihan. Mag-pray ka, yun ang napakahalaga. Now, that now leads to bearing witness. So kanina, prayer. So puro prayer. No? Ito na number 2 naman is through conduct and speech. So okay ka na. But, ito yung sabi nung sunod na verse ng verse 5. Forward mo na lang. Pa-forward na lang. Hindi ko nawala dito eh. Ayan, verse 5. Walk in wisdom toward outsiders. So okay So anong pinag-uusapan dito? Mga tao daw na wala dito sa church. Mga tao daw na wala dito sa church. Expect, di ba? Nasa labas ka ng church. Expect mo ba na kung ano yung tinuturo dito, nakikita nyo dito, makikita nyo ba sa labas? Baka hindi. Kaya nga, lalo mo nang sana mas maging consistent ang iyong witness. Lalo na sa ating mga scheduling, di ba? Tingnan mo yung schedule nila. At tingnan mo yung schedule mo. Makikita ba doon na ikaw, meron kang time kay Lord? May time sa pamilya? O kamukha lang din tayo ng lahat. Kamusta ang inyong lifestyle? Sana meron makitaan ng wisdom. And I like this quote by, nakita ko lang to kay Pastor Kix, yung pastor natin sa Victory Tacloban. Ito ang sabi, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Alam mo, ang Kristiyano, alam niya kung ano yung mahalaga eh. So, busy tayong lahat. Pero, dahil alam mo yung mahalaga, kahit papano, willing ka na medyo i-adjust yung schedule mo para magawa ang mahalaga. Sana makita yan ng mga taong wala dito. Anong ibig sabihin? Na sila walang time mag-volunteer. Pero kayo, magsa-sign up. Naisingit na naman. Parang ikaw may panahon ka pa sa ganyan. Pag hindi natin binigyan ng panahon nito, kailan pa kayo magkakapanahon kay Lord? Di ba? Kamukha lang ba tayo ng mga tao sa labas na walang panahon kay Lord? Sinisingit lang si Lord. And most of the time, I heard someone na nagpa-pray, no? Sabi niya, Pastor, pag-pray mo ko, pag na-promote ako, lumaki yung sweldo ko, magsiserve na ako kay Lord. Di sinagot ni Lord. Lumaki yung sweldo. Hindi na bumalik sa church. Sabi ko, nawala sa church. Ano kayang magagawa natin para bumalik siya? Alam ko na. Pag-pray natin na lumiit yung sweldo niya. Ano talagang inaantay natin? Sa tingin nyo ba, kukunti yung gagawin natin? Pinapanood tayo ng mga bata. At yes, busy tayo, pero kung alam nyo kung anong may mahalaga,
you'll find a way to do it. Kasi witness natin yan, lalong-lalo na sa mga taong wala dito. Yan na. Sunod na verse. So ito na, ought to answer each person. So sa labas ng simbahan, ang pakikipag-usap pala, patungkol sa witnessing, tao-tao. Alam nyo, pag nagpipreach sa labas, hindi, dapat nakaka-connect ka personally. Ganon. Yung kamustahan lang, ganon. No? Na hanggang makarating sa gospel. At ito ay, gusto kong pakita tong outline na to, no? Salt. Okay? Salt. Sabi niya, season with salt. Yun yung sabi ng verse. Anong sabi? Let your speech always be gracious, seasoned with salt. So anong ibig sabihin ng salt? Start a conversation with someone, ask questions, listen. Yun, lang, simple lang naman. Kamusta? Mainit ngayon, yung mga ganun lang, no? Now, ask questions. Ako, usually, ang questions na tinatanong ko, form, no? Tinuturo ko lang sa inyo para, yes, mahihain kayo, pero at least, yun, naturuan ko na kayo paano makipag-usap. Form, family. Meaning ng family is, taga saan ka, mama mo, daddy mo, occupation. Anong trabaho, or estudyante ka ba? Recreation, meaning, ano mga pinagkakaabalahan mo. Tapos, syempre, habang nagkukwentuhan kayo, pag nakaramdam ka na nag-open up siya, bukas na, pwede mo nang ipag-pray o i-share ang gospel. At alam nyo ba kung bakit tayo dapat nakikinig? Tanong nyo ko bakit. Wag lang share ng share. Kasi, hindi ko lang pinakikinggan yung tao. Pinakikinggan ko rin yung ginagawa ng Holy Spirit sa taong yun. Okay? Kasi alam nyo, sabi ng Ephesians 2, we are dead in our transgressions. Meaning, wala tayong ability to respond to the gospel. Pero somehow, as you pray for people, you talk to them, parang nire-regenerate sila ng Holy Spirit. Na hindi na sila patay, medyo naghihingalo na lang. Tapos, nang naramdaman mo, parang may ginagawa si Lord sa buhay na to, then alam mo na ito na yung time na makakapag-share ka ng gospel. Pero pag kinakamusta mo, puro wall, so wala pa. Okay? Wala pang, hindi pa yun ang tamang opportunity. So yes, the reason why we want conversation is not just because we're listening to the person, but we're listening to what the Holy Spirit is doing to each one. Yun ang nakalagay sa verse. Balik mo nga yung verse. Each one. Sabi niya, to each, how you ought to answer each person. So dapat, as you listen to each person, you listen to what the Holy Spirit is doing to each person and how the Lord is opening up. Spirit is doing to each person and how the Lord is opening up the lives of them. I remember nag-lives ng banal na Espiritu, sige, mag-share ka. Yun. Tapos alam mo, I just find the grace to approach the people na hindi ko kakilala. Kunwari, pupunta ka sa isang social gathering. Sinong kakausapin mo? Yung kilala mo, hindi mo kakilala. Ang natural ay yung kakilala mo, di ba? Pero kung meron kang prayer, meron kang udyok mula sa Holy Spirit, alam mo, sa totoo lang, mas gusto mong kausap yung hindi mo kilala. Kasi heart for the lost yan eh. Heart for people. Kung wala ka nun, lagi ka lang dun sa kakilala mo. Pero na-excite ako, pinuntahan ko. Share the gospel and tinanong ko yung may-ari ng bahay. Meron daw 2 na nagustuhan yung mga shinare na gospel. And they would want more. Nung nakakatawa alam mo ba, hindi ko alam na ganun yun, pero binalitaan ako after a week or 2. Alam mo ba, Pastor, yung ibang shineran mo doon, nagustuhan nila. And they would want more. Talaga ba? Kala ko wala lang, pero nakinig talaga ako sa Holy Spirit. And alam nyo, yun yung, sana maranasan din nating lahat. And yung sinasabi ni Paul, that's just some sort of stories with outsiders. Now, ito na. We're winding down to a close kasi nga, meron din tayong communion.
O last, no? So ano nga uli para maging consistent? Prayer, tapos yung walk, yung conduct and speech. Tapos ito, internal. Meaning, magpalakasan tayo. Yung mga nasa loob ng church, we need to encourage one another. Kasi pagka hindi mo in-encourage yan, baka umayaw na yan. So, magpalakasan tayo. Through what? Through relationship and communication. Ano yung ko-communicate? Mga marites? Hindi. Ito yung mga story ng kabutihan ni Lord. Pag-usapan natin, wag na yung mga buhay natin. Although pwede naman natin pag-usapan yung buhay natin if it is pertaining to the goodness of God, the faithfulness of God. So, pakita ko sa inyo, no? Ito, verse 7, si Tychicus will tell you all about my activities. So, nandun daw siya sa kulungan. Can you imagine? Nasa kulungan si Paul, may na one-to-one. Para, alam mo kung sinong na one-to-one niya? Si Onesimus, yung gumagawa ng barong. Hindi siya. Di totoo, tinan nyo ha. Will tell you all about my activities. He is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. Now, ano daw ibabalita niya? So si Tychicus, dinalaw siya sa kulungan. At alam niyo ba na sinusulat niya itong witness na sinasabing ito, meron siyang kapitbahay dun sa kulungan, si Onesimus, na born again. So ibig sabihin, may resulta to mga friends. And I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. Yun. Yung mga story natin na may mga naboborn again, na share natin ang gospel, kwento natin sa bawat isa. And that will keep us going and becoming more consistent. Ito na, last verse. Oh, anong nakalagay? Tapos lumayas, pero nahuli ng otoridad at kinulong. At alam niyo kung sinong nakasama niya sa kulungan? Si Apostle Paul. At doon na ako'y ni Paul lahat ito. Alam mo, Paul. At doon na ako'y ni Paul lahat ito. Alam mo, this works. Na kahit pares kaming nasa kulungan, consistency siguro. Kung naiinitan si Onesimus, siya din, pero siya, praise the Lord, sana kahit naiinitan ako, hindi mahalata ni Onesimus. Alam mo na born again si Onesimus. At nung paglaya niya, ay pinakilala niya through Tychicus, siya nga pala, ito si Onesimus, nakakasama ni Paul sa kulungan. But through the strong influence of prayer, wisdom, and conduct, hindi sa bahay sa loob ng kulungan, ay nakita at hindi nalito ang gumagawa ng barong. Hindi siya nalito. Sabi niya, totoo ito. Ito ang aking susundan. Napakagaling. And alam nyo, yung gospel, yan talaga ang magbabago ng buhay ng lahat ng tao. Sana lang hindi sila malito sa atin. At huwag kayong mag-alala. The strong influence will be coming from prayer that will result in your conduct and your speech. Basta lang whether maganda o pangit ang nangyayari, pray at all times. Amen? Alright, so, sige po, palakpakan natin si Lord. Alam nyo, bakit hindi dapat malito? Kasi ang dapat nilang makita, si Jesus, period. Nalilito kasi sila sa atin eh. Sana ang makita lang nila, si Jesus. And so that's our prayer. And so, as we come to our time of communion, I'm just gonna remind everyone, paano ba naging strong si Jesus? Sa pamagitan ba ng pang-aaway kamukha ni Satan? O mga deception? But in the Garden of Gethsemane, the way Jesus won is through prayer. Napansin niyo? Sabi niya, take this cup away from me. He was exhausted, and yet he was pursuing. He prayed. Sabi niya,
I'm exhausted. Take this cup away from me, but not my will. Your will be done. Nagpapasalamat ba kayo? Muntik nang bumigay si Lord. Muntik na. Pero dahil nagdasal siya, di siya bumigay, kita niyong lahat, no? Tayong lahat ay merong kaligtasan. And He won not by being angry or succumbing to temptation. He won by being strong through surrender. And that is how He became very, very strong. And so, as we remember the cross, let us be consistent. By the power of the grace of Jesus Christ, we will be exhausted and yet will continue to pursue Jesus in our lives. Amen? All right, can we just all stand and let me just pray before we come to our communion. Lord, I pray, heads bowed, eyes closed, ang sino man sa inyo ang gusto na mas maging, hindi mahaba mag-pray, maging consistent sa pagpipray. Lagi-lagi at all time. If that is you, you want that grace in your life, pwede bang taas mo yung kamay mo? Nobody looking at our Lord God, you see all of these hands. Lord, we're sorry, Lord. Nakakala namin yung prayer boring. But Lord, we can pray at all times, Lord God. Lord, that we actually win by surrendering, Lord God. At hindi, Lord, surrender our divided heart so that every single moment we're gonna have a devoted heart to you. Lord, may it result in our conduct and our speech. Lord, at kahit nasaan pa man kami, kagaya ni Paul, even in an unexpected place, sa kulungan, may naboborn again. Dahil lang hindi nakakalito ang aming conduct at speech. Lord, and this is not of our own. We are strong because we surrender to you. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's just worship Jesus. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. With your power, your presence, they will know your
we're going to remind ourselves to the source of our strength, and that is the cross. As we partake of the bread, Scripture tells us that by His stripes we are healed. Healed with our relationship with God, healed with one another, healed of our sickness. In a sense, His body is broken so that you will become whole. Tignan ninyo paano nangyari yon sa pamagitan ng surrender, sa pamagitan ng kanyang buhay na sabi nga ni Paul, pray unceasingly. I think, hindi ko alam kung meron ganun sa Bible, pray for 1 hour. Pero meron sa Bible na pray unceasingly. It's not about the length, no? It's about consistency. And so, that really comes from His sacrifice. And so, let's just raise up the bread. Lord, maraming salamat because of your sacrifice, Lord, you were exhausted, Lord God. And you were consistently pursuing us, even to the point of tetelestai, Lord God, finishing everything, Lord God. And so, I pray for healing in our bodies, healing in our relationship with you, healing in our relationship with one another, because of your body was broken. In Jesus' name. Victory Baliwag, the body of Christ, broken for you. Thanks be to God. Scripture tells us as we take of the cup, saan ba nanggagaling yung consistency natin? For without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sins. Alam ko, nagkakamali tayo. We can always continue to pursue Jesus only because He covers our sins. We can approach the throne of grace with confidence. And so, Lord, let's just pray. Lord God, we remember, Lord God, the source of our strength to be consistent in our walk with you. And that is the blood of Christ that is shed for us, so that we will not be condemned, but even empowered by your Holy Spirit. Lord, thank you in Jesus' name. Let's just raise the cup. Victory Baliwag, the blood of Christ shed for us. Thanks be to God. Let us pray. Let me just raise up all our hands. Lord God, I say to all of these hands of surrender, that the Lord will bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace every single day, that you're going to pray at all times, so that we will walk in wisdom and we're going to have a graciousness in our speech. So in the end, we're going to have new stories to tell of your faithfulness. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. If you want prayers, I'm here to pray for you. See you next Sunday.